Ang sigalot ng China at Taiwan ay nag-ugat sa pagtatapos ng digmaang sibil ng China noong 1949 nang ang mga puwersa ng Nationalist Party na pinamunuan ni Chiang Kai-shek ay umatras sa Taiwan pagkatapos matalo sa mga komunista na pinamunuan ni Mao Zedong. Ang mga sumusunod ay mahahalagang bahagi ng kasaysayan ng sigalot, maagang kasaysayan. Noong 1662, pinalayas ng mga puwersang Proming ang mga Dutch mula sa Taiwan at itinatag ang kaharian ng Tungnin. Noong 1683, winasak ng Manchu Qing Dynasty ang fleet ng Tungnin at nasakop ang taksil na maliit na kaharian, digmaang sibil ng China at pag-atras ng Nationalist Party sa Taiwan. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nagpatuloy ang digmaang sibil ng China sa pagitan ng Nationalist Party at Partido Komunista ng China. Noong Communist Party of China has won the 1949, election. natalo ang Nationalist Party at umatras sa Taiwan, kung saan itinatag nila ang kanilang pamahalaan, Cold War at diplomatikong relasyon, noong Korean War. Ipinadala ng Estados Unidos ang 7th Fleet upang magpatrolya sa Taiwan Strait at hadlangan ang komunistang China sa pagsalakay sa Taiwan. Noong 1971, kinilala ng United Nations ang People's Republic of China bilang tamang may hawak ng Chinese seat sa UN at pinatalsik ang Republika ng China, Taiwan, noong 1970. Inilipat ng Estados Unidos ang diplomatikong pagkilala mula Taipei patungo sa Beijing, modernong panahon, noong 1987, inalis ni Chiang Ching-kuo ang batas militar sa Taiwan, na nagtapos sa 40 taong pagsuspinde ng konstitusyon ng EC, at pinahintulutan na magsimula ang liberalisasyon sa politika. Noong 1976, nasaksihan ng Taiwan ang una nitong direktang halalan sa pagkapangulo, na napanalunan ni Lee Teng-hui ng Nationalist Party. Noong 2000, naranasan ng gobyerno ng Taiwan ang unang turnover ng partido nito nang ang kandidato ng Pro-Independence Democratic Progressive Party, si Chen Shui-bian, ay nanalo sa halalan sa pagkapangulo. Kasalukuyang sitwasyon, ang relasyon ng Taiwan at China ay nananatiling magulo na may patuloy na debate tungkol sa status ng Taiwan at ang kinabukasan ng mga relasyon nito sa China. Ang China ay patuloy na nagpapakita ng lakas militar at nagpapadala ng mga barkong pandigma sa Taiwan Strait. Ang Taiwan ay nananatiling isang de facto na independenteng estado, ngunit hindi ito kinikilala ng China bilang isang soberanong estado.